Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, no? So, June 30, 2026. Ano ba yan? Window dressing ng market natin. Laglag na naman po yung ating mga big caps. So, medyo malakas yung laglag natin at net foreign sell na naman kasi. So, meron ulit tayong 342.22 million na net foreign sell dito sa market natin. Nabuhusan na naman yung mga big caps natin. Ayan, so pumangit ulit yung galaw natin and on the way ulit tayo dito sa gap area. So hindi natin maintindihan yung galaw ng market. Minsan meron siyang net foreign buy and then minsan malakas yung kanyang net foreign sell. Pero yun nga, mukhang pababa na naman yung yung index natin. Tingnan ulit natin bukas kasi yung galaw ng US market okay naman kahapon, di ba? Maganda yung galaw ng US market kaya nakapagtaka bakit buhusan hindi lang naman sa Pilipinas, sa buong Asia, mapula po yung ating mga indices sa kanya. Okay? So, nag-close tayo ng 6,037.17 and then nag-drop nga yung index ng negative 1.57%. Pero maraming gumalaw, no? Hindi ganun kalalaki pero maraming gumalaw ng mga stocks natin. So, doon sa galawan sa US market, okay yung galaw nila kahapon, malakas yung closing. Tapos yung futures ng kanilang market ngayon is parang biberde ulit sila. Kaya yung European stocks, berde na rin po yung kanyang galawan naman. Tapos, yung yun nga lang, yung Asian markets, majority is laglag din po yung galawan natin to. Okay? So, tapos, cryptocurrency, medyo mahina pa rin, no? Kasi 59K pa rin si Bitcoin po natin. So, medyo alanganin pa rin siya sa 60K na galawan naman. Okay? So, tignan na lang natin yung value sa mga cryptocurrencies natin mamaya. Ayan. So, dito sa mga winners natin, mix yung galawan. Merong mining, pero alam ko mining, mahina. Yung galawan pa rin niya. Tapos, yung iba mga movers, siguro BHI, di ba? Yung mga madalas nating mabanggit, AUB at saka si ABG. So, sila yung malalakas yung galaw for today's trading natin. Okay? So, nanguna sa listahan natin si Jerry kasi nag-spike siya ng 10%. Tingnan ko kung end of the day. So, hindi naman end of the day yung galaw niya. Kailang basag-basag and then malakas nga po yung tulak sa kanya. So, meron siyang 1.75K net foreign buy. Tapos si AUB, nag-up ulit siya. So, panalo to. Lakas. 6.87%. Wala naman tayong balita. So, meron siyang 31K net foreign buy. Tapos si BHI nag-up ulit ng 5.71%. Nag-volume ulit siya. Tapos si ABG, ayan, dumidiretso, di ba? Umakit na to last time. So, dumidiretso yung kanyang galaw. Another 3.45% for today's trading. Tapos si Maynilad, ayan, finally nag-bounce malit nga lang, 2.78%. And si DHI nag-drop ng 7.88%. Ayan. So, hindi pala gumalaw to, nag-drop. So, meron siyang 508K net foreign sell. Okay? So, quick review ulit tayo dyan sa mga trending stocks and disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung bibilin mo. And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa mga viewers pa rin. Kahit na konti na lang tayo. Company reviews, so dalawa, di ba? Si GCash at saka si Bitro REIT. So papasok sa market natin. Profit or loss, mga sample trades sa market, check mo na lang. Basic indicators, technical analysis, and then fundamentals yung mga risk management natin dito sa market and basic learning sa PSE Stock Market Studies naman. Okay? So, yun po yung ating mga post yan. Tapos sa cryptocurrency, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na crypto channel para sa mga crypto related vlogs. Sa social media, Facebook account na Palaboy Trader. Follow mo na lang po para updated ka sa mga post natin. Tsaka dito sa Facebook page na Palaboy Trader. Ayan. Tapos sa Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market,
And then sa Twitter, meron na ba? Ayan, meron na tayong summary. So medyo mainit pa rin po yung ano, hindi ko alam ba't sobrang init ng mining stocks. Okay, yung gold bumabagsak. Ayan, yun lang yung nakikita ko na reason. So mining and oil, nag-drop ulit siya. Lakas oh, negative 2.1%. So sobrang hina pa rin niya. Tapos si holding firms, malakas din yung drop oh. Negative 2.16 at saka si finance. Ayan, dahil palang bumagsak. Negative 2.67%. Okay? So laglag lahat ng indices natin. Wala tayong mapagtaguan ng stocks. Inside review, okay. BPI fee transfer raise fresh risk for GCash IPO plans. Ayan. So mukhang malakas si ano. Siyempre, maraming may gusto dyan kay GCash kasi kumikita. And then Mega World, a major office developer in the Philippines, announced a significant surge in its office leasing activity for the first half of 2026. Ali is accelerating investment in its 320-hectare Leo Estate in El Nido, Palawan. Ayan. So doon pala siya merong investment as of this time. Tapos si Mint GCash has filed its registration statement with the SEC and listing application with the Philippine Stock Exchange for its planned initial public offering. Ayan. Hindi ko pa nakita yung ano, nakalimutan ko yung dates. Okay, so Trump announces Qatar talks. So yun na naman siguro yung catalyst nila. Kaya 2 days ng berde. And then Tehran says nothing planned. Israel warns war could begin within 2 days as US pushes ahead with Iran technical talks in Doha. Okay, so mainit pa rin yung dalawang bansa na yan. Tapos si BPI, Bank of the Philippine Islands, will permanently eliminate transaction fees. Ayan. So good yan para sa mga may BPI. Tapos ito yung galawan sa US market. Ayan, malakas si Nasdaq ulit. Nag-up po siya ng 2.07%. Ayan, maganda yung galaw niya. And then si CREAT, stockholders approve the asset for share swap and subsequent PSE listing of shares to be issued. Ayan, meron pala siyang share swap na activity naman. Okay? Tapos yung post natin kahapon. So, makita mo, konti-konti lang din yung post na lumalabas sa feeds ko. Ayan. So, wala siguro masyadong balita with regards sa mga stocks natin. No? Kasi, yun nga, medyo pangit po yung kanilang galawan. Okay? So, yun lang po yung mga balita. And then, patalasas ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali ka lang po dito sa Patreon naman natin. Okay? So, punta tayo sa Galawan, sa PSE market. Sobrang tamlay naman ng mga alaga natin dito. So, pabagsak na naman siya. Saan ba natin ilalagay resistance? MA 100 na, no? Tapos, so baka mag-retest dito sa gap. Ayan, may gap kasi tayo dito, di ba? So, yun pa rin naman yung hinala natin, tamang hinala kapag nagkakaroon ng net foreign sell yung galawan kasi ng markets natin. Okay? So, nag-drop yung index nga malakas, negative 1.57%. So, parang nilalaro lang yung index, 6,037.17 and then 342 million net foreign sell. Okay? So punta na ako sa mga winners. O gusto yung makita yung mga laglag nating ano. Ayun, lalaki ng mga drop oh. Mamaya na lang sa drop natin na basahin yan. So yung pinaka-winners natin si basag-basag yan eh. So hanap na lang ako na may volume. Ano nangyari dito sa ano natin. Primex pala nanguna no. O basag-basag din naman. So dito na lang tayo sa may volume. Si Jerry ay papaano, ayan, basag din. Ayan, nagka-volume siya 1 million, nag-close ng 10%. So maganda yung kanyang galawan. Tapos si AUB, yun oh. So pangalawang araw na to, oh, hataw, oh, lakas. So sakto na siya doon sa may gap area, no. Panalo yung mga ano, yung may 100 stock dividends dito, oh. So nag-close siya ng 6.87%. Si BHI, ayan, konting volume lang din. So nag-up na 5.71, nakalpas na sa ano.
MA100, si ABG. So, diretso din to. Oh. Ayan. So, kung sino yung overbought, sila na lang yung umakyat. So, nag-up siya ng 3.45%. Tapos si Maynilad, ayan, nag-bounce kahit pa paano. Ilang araw na itong drop. So, 2.78%. Oversold na pala siya. Tapos si FPH, kaya lang yung galaw niya basag din. Tapos si Globe, preferred shares me Globe to, no? Ayan. So meron nilalaro siya, oh. So kailan market cap mabigat pa rin 11 billion. And then lastly, sino pa? CNPF 1.64%. Okay? Pa-recover siya. Oh. Tapos sa losers, dito maraming nalaglag sa mga stocks natin. Pangit naman ang market natin. Si DHI nanguna, negative 7.88%. And then si may volume na lang plus, negative 4.88. Nako, nawala na yung share buyback. Tapos si Felix Mining, mga mining stocks, negative 4.58. SCP minus 3.59. Double Dragon minus 3.57. Nasa yung mga big caps. Nalampasan ko na. Kasi ayun malalakas yung drop po. BPI, minus 3%. Lahat naglaglagan, BDO, minus 4%. At saka si Metrobank. Ayan, mga bangko. Negative 2.99%. Okay. Pangit yung mga galawan natin dito. Okay. So, yun lang. Yung mga movers dito sa market. Kuha tayo ng konting balita dito sa global. So, mukhang maganda ulit yung galawan dito sa global market natin. Si S&P nag-up ng 0.22%. Tapos si futures yan, the futures 0.17. Tapos si Nasdaq 0.37. Okay? Tapos malakas. European stocks, ayan, verde lahat. Yung galawan po nila. Okay? Tapos bakit kaya dito sa Asia mix Tapos ang dami din laglag na ano kayong issue ng Asian markets natin. Pangit din yung galawan po nila. Okay. So ganun talaga. Tapos sa cryptocurrency, so medyo mahina yan, 58K si Bitcoin. Laglag na naman pala. Ethereum 1.5K, si BNB 544, XRP 1.03. And then si Sol natin pabagsak din 72.5. Okay? Mix. Pero mas marami yung laglag. So balik tayo dito and quick review ulit dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin sa pinaka-winner si Jerry. Kailan kaya mabubuhay yung mga alaga natin dito? Okay. So medyo pumitik si Jerry, meron siyang 1 million volume. Baka penny stocks na naman yung yung tema natin na ito. So medyo nauntog siya ng konti pero ito yung pinaka resistance level niya, MA100. Wala tayong mukhang support dito, no? Puro basag-basag pala to. Okay. So anyway, ganyan lang po yung tingin ko sa kanya. So nagparabolic na yung RSI at saka MACD. Ayan, formation niya. Pero basag-basag pala tong si Jerry din. Okay. Nag-close siya 10%, sinakto. So may galaw naman. Sinilip ko yung 5-minute chart kanina. So 0.66 and then 1.75k net foreign buy. Ayan, konti-konti lang. Okay? Next, yung mga winners na diretso, AUB, ayan, panalo to. Baka may dividends na naman to. Maliban doon, baka meron na naman siyang stock dividends. Ayan, i-retest niya ulit yung pinaka-peak niya last time. Tiba-tiba yung mga holders na ito. Tapos yung pinaka-support natin, lipat na natin dito sa may area na to sa 49.25. Kailang overbought na nga rin. Ayan. Ingat na lang. Unless may balita nga ulit ayan, dalawa pala. 2.24 tsaka 2.24. Pero grabe yung tinaas ng price action niya, no? Okay, panalo yung mga holders natin dito. So 6.87% nag-close ng 52.9 nga. And then 317k net foreign buy. Next,
Penny stocks ulit. BHI, nasa penny stocks ang ano. Ang galaw natin, ayan, nakabalik na. So, pero downtrend yung ano niya, no? Drawing ko na lang yung channel niya para makita mo. Ayan. Downtrend pa rin naman siya. Kailang sinagad niya. Ayan. So, nakabalik siya dito sa ibabaw ng MA 100. Ayan. So, good news. Kapag medyo nakarecover siya, then nag-breakout, malapit po dito sa green line na dinodrawing natin sa kanya. Hopefully, matuloy yan si BHI para meron tayo pag-usapan ng mga penny stocks ulit. Okay? So, RSI above 50. Nag-close siya 0.037. Wala namang mga catalyst to eh. So, 5.71% up yung movement. Next, ABG. So, may balita ito last time, di ba? Kalimutan ko na yung balita niya. So, on the way na siya. Mukhang gusto niya i-retest talaga dito sa 38.68. Ayan, diretso yung galawan natin sa kanya, no? Lakas ng galaw na itong si ABG natin. So, pero parabolic pa rin, hindi kaya ng drawing natin. Ayan, pwede siguro pag in-adjust yung trend channel niya. Ayan. So, ito yung sinusundan niya. And then, papunta na siya dito sa 38.08. So, yung last na support area natin nandito sa 31.28. Ayan, diretso, no? Kahit overbought lagi yung RSI level natin sa kanya. Okay po. So, panalo yung mga holders natin. So, nag-close siya 32.95, up ng 3.45%. And then, 3.11 million net foreign buy. Next, Maynilad. Ayan, nag-bounce pala. Technical bounce pala si Maynilad kasi nag-oversold na siya. Ayan. So, finally, nag-bounce na rin yung galawan niya. So, hopefully, yan yung pinaka-support level na natin sa kanya. So, malayo pa yung resistance niya. So, makita natin bukas kung itutuloy niya yung nakikita natin na bounce off nitong si Maynilad. Kung kailan siya mabu-blue chip, di ba? So, ang closing price 19.94, up ng 2.78% and 27 million net foreign sell. And then lastly, si DHI, pala ko gumalaw to, laglag din pala yung So, hindi na niya inabot o magre-retest muna ng support. Sige, baka mag-retest ng support malapit sa MA20. So, meron naman tayong ascending triangle formation sa kanya. Okay, so yun na lang muna. Titignan natin, medyo bumalik ko yung RSI pero above 50. Nag-close siya ng 7.48. Drop ng 7.88% and 508K net foreign sell. Okay? So, and then, wala na pala. And then, balik tayo dito sa PSE market. Okay? Medyo deads pa rin yung mga galaw natin. Hindi natin masyadong ma-appreciate yung galawan po ng market natin kasi nga yung mga blue chips natin hanggang ngayon. So, ang tagal na, Pinagbigyan lang tayo ng January hanggang February. Pero March, April, May, June, 4 months. So, halos 2 quarters na lubog yung mga alaga natin dito. Walang market Sinali, BPI, di ba? Lahat sila is laglag yung mga galawan. Okay po. So, yun na lang muna. Abang-abang na lang tayo ng volume ng foreigners. So, bago mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Tapos sa Crypto Ko to, follow mo na lang Facebook account para updated ka, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.